Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Malungkot at nanlulumo ang aking damdamin dahil po unti-unti pero tuloy-tuloy at sistematikong pinapatay ni Marcos Jr. ang demokrasya sa Pilipinas at ang demokratikong mga institusyon, lalo na po ang Senado. Sila na lang po natitira na mag-check and balance sa poder at kapangyarihan ni Marcos. Ang Korte Suprema, nag-aalangan na rin. At maraming nakabinbin na mga kaso na hindi alos marisolba at madesisyonan ng Korte Suprema dahil may mga isinalang-alang na tinatawag na political considerations. Kagaya na lang sa kaso ni Pangulong Duterte, sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, at ngayon, sa kaso ni Kiko Barsaga, sinipa na naman sa Kongreso, sa kaso ng Senado ngayon, mga kababayan. Ngayong araw na ito, gumawa ng isang iligal na hakbang ang mga alipores na senador ni Marcos Jr. Mula sa unsi-unsihan group, naging dosing Judas ang tawag sa kanila. Naging traidor at taksil si Chis Escudero at inuna niya ang kanyang sarili. Nakapakanan dahil takot na takot. Naglulupasay at tumagulgol kay Lisa Araneta at kay Bongbong Marcos na huwag siyang ipakulong dahil siya ay nasasangkot at itinuro siya ng isang testigo na si Yusek Bernardo na pinagdeliveran siya ng pera na nagkakahalaga ng mga 350 million pesos. Sa flood control at insertions ito. At kasama pa ang kanyang kaibigan na witness diyan sa may BGC. Siguro dahil mabigat ang kaso at ang ebidensya, inuna niya ang sarili niyang iligtas kaysa manindigan para sa mga mamamayan at para sa institusyon ng Senado. Alam natin po na illegal ang ginawa nila kanina dahil nasasaad sa konstitusyon na ang legal and valid session at order of business ng Senado ay nangangailangan ng minimum na 13. Quorum ang tawag po dyan. Quorum, not forum, quorum. At ang quorum ng Senado ay 50% of the actual numbers of the senators na bumubuo ng Senado. And in our Constitution, 24 po ang mga senador. Yun ang bilang ng senador natin. Kaya, ang 50% niyan ay 12 plus 1, 13. Yun ang quorum. Bagamat wala silang quorum, ipinilit nila ng mga tauhan ni Marcos sapagkat hinahabol nila na masabotahe at mapipigilan nila ang Senate Blue Ribbon Committee investigation bukas, in which hindi na nagpatumpik-tumpik pa at nag-alangan si Ginoong Marcos. Sinabi na niya talaga na tinitingnan niya na ang pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee investigation ay para isalang siya doon sa proseso ng investigasyon at isasangkot siya sa mga korupsyon at pandarambong, lalo na sa mga flood control na mga issue ng pandarambong at pangungulimbat. At ang purpose daw niyon, sabi ni Marcos Jr., ay para patalsikin siya sa kapangyarihan. Ang sagot natin, direkta dyan eh. Bakit? Sino ba ang mastermind? Ikaw naman talaga eh. At si Martin Romualdez. O bakit magkaroon pa ng pag-aalangan at pagdududa ang mga tao, alam naman ng mamamayang Pilipino, kahit hindi pa magkaroon muli ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, ikaw naman talaga ang pasimuno. Ikaw ang nagpipirma ng budget 2023, 2024, 2025. Hindi naman pwede na hindi ka mananagot dahil nakikita mo ang laman ng budget. Sabi mo nga, binabasa mo eh. At ikaw ang nagpaparelease ng mga pundo na ito at kasabwat ang mga tauhan mo at ang mga investigasyon ay nagpapakita lamang na ikaw ang nag-uutos kung paano umandar ang sindikato sa pagnanakaw. So ano pang sinasabi mong pinapakay o nilalayon ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-destabilize para patalsikin ka sa pagiging presidente? Dapat ka naman talagang palayasin. Di ba? At papanagutin at parusahan ka sa batas. Yun ang nararapat sa iyo, Ginoong Marcos. Subalit, dito natin nakita kung gaano kagarapal
na ang desperadong gobyerno ay walang kinikilalang batas. Sa ginawa ngayon na illegal na sesyon at illegal na mga ginawa para mga hudlum at mga hold-upper, itong grupo ng 12 na senador na 12 Judas ni Marcos, dahil kahit may saligang batas, kahit may Senate rules, hindi nila kinilala ito. Dahil alam nila na suportado sila at pinag-uutusan sila ni Marcos na gawin ito. Hindi po ito personal na mga banggaan ng mga senador, mga kababayan. Pinapalabas nila na nagpipersonalan na. Hindi. Ang common issue dito, ayaw na ayaw. Dahil takot na takot si Marcos na magtestigo ang mga mabibigat na mga testigo. Kagaya ng 18 former soldiers na naging security personnel ni Saldico na tagahatid ng mga maleta. Kay Marcos, kay Romualdez, at sa marami pa mga officials. Kasama po dyan ang mga Tulfo brothers, si Tito Soto, si Ping Lacson. Ayaw nila magtestigo si Saldico. Ang mga bagman at mga personal aid ni Saldico na siyang naglilista kung sino-sino nakatanggap sa loob ng 3 taon ng trilyones na mga pera na sinakop at kinamkam at kinulimbat ng sindikato na pinamunuan ni Marcos at Romualdez, for which si Saldico was part of it for almost 2 years. Ayaw ni Marcos yan. Kaya nagkakagulo sa Senado dahil siya ang instigator. Siya ang birador. At itong 12 na mga Judas na senador, ang ginagamit niya na proxy at instrumento. Dahil sa kanilang kagustuhan na makakuha din ng mga pera at pondo at benepisyo at hindi makakasuhan at hindi sila mabubulgar like si Chis Escudero, walang bayag, tarantado at duwag, no? Iwan ko anong nagustuhan dito ni Heart Evangelista sa ganitong walang prinsipyo na uri ng pagkatao ni Chis Escudero, duwag at walang paninindigan, mga kababayan. Nagpagamit kay Marcos at Romualdez at kina Lisa Araneta para sabutahihin ang Senate Blue Ribbon Committee bukas. Pero simple lang ang sinasabi natin dito. Kahit hindi pa magdeklara ang Korte Suprema, ang quorum in the simplest definition po niyan sa batas, 50% plus 1 nang bumubuo ng isang organisasyon, ng isang kapulungan, ng isang parlamento, o ng isang lehislatura. Ang Senado ay isang organisasyon, isang lehislatura, isang parlamento, at isang organizational government body na binubuo ng 24 na senador. Therefore, ang quorum niyan is 50% plus 1 ay 12 plus 1, 13. Kaya hindi sila nag-elect ng regular Senate President at Senate Pro Tempore kasi 12 lang sila. Alam nila na illegal. Ang ginawa nila, inagaw nila ang mga komitiba at nagdeklara sila na may acting Senate President para may mag-preside. Pero walang bisa po ito dahil hanggat hindi nakukuha ang 13 na numero sa mga tauhan at aliporis na mga sip-sip na mga Judas na senador ni Marcos Jr., they cannot replace or remove Senate President Alan Peter Cayetano and Senate Pro Tempore President Loren Legarda. Kailangan 13 sila. That is clear. Kaya ang purpose talaga nila, 3. Magsabotahe para maagaw ang inisyatiba sa committee leadership, lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee. Number 2, magkaroon ng banggaan para sa banggaan na ito, dahil lumipat na ang Judas at traidor na si Chis Escudero at inuna niya lang ang sariling kapakanan niya at kanyang kapakinabangan, di bali ng tapakan at salaulain at balawrahin ni Marcos at nila Romualdez ang Senado, basta benepisyo at hindi siya makukulong, tarantado at duwag. 12 sila ngayon, 10 lang sa kabila. So bukas, pwede magkaroon yan ng mga banggaan dahil pinalitan na nila Tito Soto at grupo nila Escudero ang mga security detail personnel doon
pati na ang namumuno na Senate Sergeant at Arms, mga kababayan. At pwede na hindi nila papayagan na magkaroon ng pagkakataon bukas si Senator Pia Cayetano o si Senator Marcoleta na i-convene ang komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. So malamang ay uunahan nila, 12 sila, and then 10 sa kabila, magkakaroon ng banggaan. Pwedeng hindi makaproceed bukas ang Senate Blue Ribbon Committee. Pangalawa, pwede din po na may naka-standby na warrant of arrest sa mga 18 former soldiers na ito na hindi lang ina-announce. At pagdating sa Senado, bago sila makapasok at maging bahagi ng Senate investigation bilang resource persons o magtitestimonya, ay aarestuhin sila dyan sa vicinity ng Senado. Pwede po yun na ilalabas na o mayroon ng inilabas na mga warrant of arrest. So this is really a very clear na hakbang ni Marcos na talagang patayin at lapastanganin ang demokrasya. Because until there is no categorical ruling and interpretation to be made by the Supreme Court, mga kababayan, mananatili po ang ganitong pagkakataon na mayroong majority na 12 at nag-aakto na sila ang quorum. Ang ginagamit nilang Avellino na kaso and Cuenco, 1949 case, may isang senador na nagpapagamot sa Estados Unidos kaya hindi makakauwi. Therefore, kinilala ng Korte Suprema na 12 majority na quorum. Pero ngayon, si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jingo Estrada nasa loob ng Pilipinas. And they are willing to attend but they cannot attend. Dahil ang isa, si Senator de la Rosa, pinapadukot siya ng gobyerno ni Marcos. Si Jingo Estrada ay ipinakulong na. So, 10 lang sila. But the numerical baseline of the constitutional definition of quorum will remain, which is 12 plus 1. 12 ang 50% ng 24 senators plus 1, yun po ang quorum. Kaya naman mga kababayan, illegal, bogus ang ginawa na pagtitipon ngayon nito ng 12 Judas ni Marcos. 12 Judas ng pangalan nila, hindi na unsihan at bulagaan senators, 12 Judas na. Itong 12 Judas na mga senador, alam nila na illegal ang kanilang ginawa. Pero dahil kulang ang numero ng majority group, 10 na lang natitira doon, malakas ang loob nitong mga Judas senators, yung 12 Judas, sapagkat nasa likod nila si Marcos. And baka mamaya or bukas ng umaga, ay sasampahan na rin ng kaso si Senator Joel Villanueva kapag hindi po siya tumawid at hindi siya sumama dito sa katarantaduhan ng paglapastangan at pagyurak nila Marcos at ng 12 Judas sa integridad at kalayaan ng Senado. Wow! This is the first time that we can see na ang isang demokratiko na institusyon sa panahon na wala tayong diktadura ay tinatapakan at ginagawan ng kalapastanganan na kapareho lang sa panahon na may diktadura tayo. At yan ang ginagawa ni Marcos, duwag. Gustong maging diktador, pero ayaw magdeklara ng martial law at ayaw maging diktador na inaamin niya dahil natatakot siya na posibilidad na siya ay palalayasin at patatalsikin ng taong bayan kapag ginawa niya yan. Pero doon na rin yun patungo eh. Ang pinakasimple na paliwanag dito kung bakit nangyayari ang ganitong kalapastanganan, kaguluhan, at mga banggaan sa Senado dahil inuudyokan ni Marcos na hindi makafunction ng tama ang Senado dahil hindi niya kontrolado at hindi niya nadidiktahan ngayon ang majority ng mga senador. Subalit, mayroon na siyang 12 na Judas na pwede na niyang gamitin sa mas lalo pang malakas na mga pananabotahe.
Bagamat hindi sila ang nagko-control ngayon ng leadership like Senate President and the Senate Pro Tempore, pero ang mga komitiba at ang actual numbers 10 versus 12 Judas. Panalo siya sa loob ng plenary. Pero hindi sila 13. And the majority reference number of the Constitution to constitute both quorum and majority block should be 13. Ayan. Kaya bukas, abangan po natin kung ano pang mga katarantaduhan at mga hakbang na nagyuyurak at lumalapastangan sa saligang batas. At ito na po ang sinasabi natin. Marcos is desperate enough para gawin po ang mga baliw at wala sa katinuan na uri ng mga hakbang, the way nakita natin kung paano po sinalaula at tinarantado ni Marcos at ng mga tauhan niya ang ating Senado. Bukas, hindi natin sigurado kung hindi maaaresto itong 18 former soldiers dahil nakakatanggap tayo ng balita na sila ay ipapaaresto bukas dahil may mga lumabas na warrant of arrest na. Pangalawa, hindi rin sigurado na mapapamunuan at makokontrol ng 10 senador versus 12 senators ang Senate Blue Ribbon Committee dahil pwede itong masabotahe bukas. The mission of Marcos at ng mga tauhan niya ay very clear. Huwag matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee at all cost, masabotahe ang Senate Majority Group, mapatalsik si Senator Alan Peter Cayetano at maibalik muli ang isang balasubas na uri ng Senado na tahimik at nagtabon-tabon pa sa mga kalapastanganan, kakurakutan at pandarambong na ginagawa ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez dahil sila ay nakikinabang at kasabwat dito. Yan ang Senado na gusto ni Marcos Jr. Nakakapanlumo, nakakagalit, pero hindi tayo titigil. Magsasalita tayo, magpapaliwanag tayo, at aantayin nating magkaroon ng lakas ng loob at sapat na bilang ang mga mamamayan para kumilos ng tama. Sa pagkakataon na sila po ay hinahamon muli ng mga masasamang puwersa na nais durugin at nais yurakan ang ating demokrasya, pati na po ang mga instrumento supposedly ng pagtatanggol ng ating demokrasya, kagaya sa Senado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maglakas po ang ating panalangin, lakasan pa natin at ang paniniwala sa poong may kapal na Diyos na makapangyarihan na sana hipuin ang mga mamamayan na maging matatag at matapang upang abutin ang sama-samang pagkilos ng matapos na itong pighati ng ating nararanasan sa isang bulok, magnanakaw, kurakot at walang kinikilalang batas na uri ng gobyerno sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez. Ang lahat ay may katapusan din. Darating yan, mga kababayan. Manalig lang tayo at patuloy tayong manindigan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!